Welcome to our mini vlog! And for today's video ay tuturuan ko nga kayo kung paano gumawa ng thumbnail sa pamamagitan lamang ng CapCut na application. At alam niyo ba kung bakit natin kailangan gumawa ng thumbnail sa YouTube videos natin? Dahil ang thumbnail lang siya ang magsisilbi nating cover photo. Dahil kapag wala tayong mga thumbnail sa ating mga videos, ay si YouTube mismo ang mamimili ng ating thumbnail. Minsan yung thumbnail doon, nakaganon, yung mga stolen shots ng video natin. So, hindi siya maganda at hindi siya kayang-ayang tingnan. Para sa ating mga viewers, hindi siya nakakahikayat na panoorin yung mga videos natin. Kaya naman, ang thumbnail siya ang magsisilbi nating cover photo at siya rin ang magsisilbi nating title ng ating content sa video na yun. So, umpisahan na natin. Let's go! Wow! Kaya naman, umpisahan na natin ang pag-edit. Unang-una, kailangan natin magkaroon ng plain background design. So, punta kayo sa inyong mga Google Chrome at mag-search ng plain background design. So, nasa sa inyo na kung anong mga gusto nyo. Pero, kailangan ito ay naka-landscape dahil si YouTube ay landscape. Then, maraming lalabas dyan na pictures. So, nakadepende na lang sa inyo kung anong gusto nyo design. Pang girl ba or pang boy, pink, blue, yellows. Then, i-hold nyo lang yung napili yung picture at save in photos. Then, i-check nyo sa inyong mga gallery or photos kung na-save ba siya. Then, after nun, kailangan naka-landscape siya para okay na okay kay YouTube. Then, punta na tayo sa CapCut na application natin. So, pag open nyo, may makikita kayo new project, yung nakabilog na red. Then, pagka pindot nyo, ay may lalabas sa photos, ay yung nakabilog, pindutin nyo yan. At pindutin nyo naman yung bilog kung ano ang napili nyong background ng inyong thumbnail. So, after nyan, pupunta ako sa aking YouTube account at titingnan ko kung ano ang gusto kong lagyan ng thumbnail. Kasi, lahat pa naman ng videos ko ay wala pang thumbnail. So, ayan, makikita nyo, mamimili ako dyan. So, may ilan-ilan na ako nagawa, pero hindi pa lahat. Ang napili ko yung animal mosaic art. So, ayan ang lalagyan ko ng thumbnail. Punta ulit tayo kay CapCut. Makikita nyo sa may bilog na pula ay may nakalagay na overlay. Pindutin nyo lamang yon. At photos, mamili kayo kung ano ang gusto nyong ilalagay na picture. Dahil ang aking anak ay kambal, syempre 2 picture ang aking ilalagay. Para hindi sila magtampuhan, di ba? So, yung isa is kangaroo, yung isa naman ay fish. So, every time na i-move nyo yung inyong pictures, ay ang nakabilog na pula, ay kailangan nyo pindutin muna yan para ma-move nyo yung mga pictures ninyo. Kasi pag yung mismo nandyan sa background ninyo, ay hindi nyo siya mamove. Ang next step naman natin ay kung paano maglalagay ng words o letters sa ating thumbnail. So, sa baba makikita nyo, meron text, then pindutin nyo lang yon, add text na kulay pula, at i-type nyo na kung ano ang gusto nyong ilagay na title sa inyong thumbnail. Syempre, yung ilalagay nyong title sa inyong thumbnail ay yung paano maku-curious ang tao na panoorin ang inyong video. So, syempre, ang ilalagay nyo doon yung mga ka-interesado na title. So, sa akin, paano gumawa ng mosaic. So, ayun kasi yung nakapaloob sa aking video dun sa aking content. Kaya naman, galingan nyo sa pagpili ng font and style dahil ayan ay nakakakuha din ng viewers at nakaka-attract din dapat sa mga manonood. Ganon! Mag-experiment kayo, pindutin nyo lahat, mag-explore kayo kung ano yung mga trip nyong mga style and fonts. So, ako sa akin yan, makikita nyo, tinatry ko lahat kung ano-ano yung mga different style ng font. So, nasa sa inyo rin yan, gusto nyo mag-explore, maganyan. So, ako lahat tinatry ko para makita nyo rin kung ano yan yung mga different style, kung magugustuhan nyo ba o hindi. So, kapag i-move nyo na yung inyong mga text, ay makikita nyo sa bilog na iyan, ay kailangan nyo pindutin nyo para mapalaki nyo siya or ma-move. So, after nun, punta ulit tayo sa Google Chrome at mag-search tayo ng icons katulad ng YouTube, like, subscribe, at kung ano-ano parang gusto nyong i-add sa inyong thumbnail. Ako gusto ko ng like, subscribe. So, I suggest din kapag mamili kayo ng ganyan,
ay yung naka-green screen para mas madali siyang i-remove yung background. Kasi pag maraming kulay, mahirap siyang i-edit. So, sa akin, mapapansin nyo lahat yan, naka-green screen. Then, pag may nagustuhan kayo, i-hold nyo, then save photos. I-check nyo sa inyong gallery kung na-save ba. So, after nun, i-crop nyo siya para mas malinis at mas madaling i-crop. I-edit, tanggalin yung background kay CapCut para hindi kayo ma-hassle kasi kapag maraming kulay, may stress talaga kayo kay CapCut. Balik tayo kay CapCut, add overlay, then photos, at mamili kung anong gusto nyo in-add na photos kanina. Dito sa baba, igilid-gilid nyo lang yan sa may pula na bilog at pindutin ang remove BG o remove background. Then, pindutin ang chroma key na may kulay violet at makikita nyo dun sa itaas sa may kulay blue na arrow ay ilagay lamang sa kulay green at pindutin ang intensity hanggang sa mawala ang kulay green. So, bahala na kayo mag-adjust. So, kapag pipindutin nyo yan, i-move nyo ulit yung subscribe, kailangan nyo pindutin itong picture. So, pag mag-add kayo ulit, katulad kanina, remove background, yung BG, chroma key, then pindutin ang intensity, ituro sa kulay green, at i-adjust kung hanggang saan mawawala yung kulay green na background. So, pag pipindutin ulit, palalakihan yung in-add nating photo na subscribe and like, kailangan nyo pindutin itong nasa baba na picture. So, para ma-adjust siya. So, ganun lamang kadali. Palakihan nyo, palitin nyo. Pwede nyo rin siyang ikot-ikot. So, bahala kayo na sa inyo kung anong discarding gusto nyong gawin. Kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung mga letters, yung mga pictures. Basta every time na i-move nyo yung mga nasa picture ay hindi siya mismo dyan sa background na kulay pink ha. Kasi hindi nyo siya mamumove. Dito nyo siya sa baba ipindutin. Madali lang mag-edit kay CapCut, diba? So, kailangan nyo lang talaga maging mabusisi at paulit-ulit na naman itong gagawin sa kanya. Masasanay din kayo. Screenshot nyo na din. Punta tayo kay gallery or photos. Then, i-check natin ang ating screenshot. I-crop and make it sure na walang itim-itim sa gilid para maganda itong tignan. At ayun lamang, kung nakatulong itong video na ito sa inyo, ay paki-like and subscribe na rin ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Babush mga mareng! Mwah!